Nakakapit pa rin naman ang Golden State Warriors sa ika-6 na pwesto sa West sa kabila ng pagkatalo nila kahapon sa Atlanta Hawks, pero hindi rin naman sila makakasigurado dito kung mapapanatili nila ito sa mga susunod na araw. Sa katunayan, 1 game na lamang ang kalamangan nila sa top 7 na Clippers matapos matalo ngayong araw sila kontra sa OKC Thunder. Siyempre, hindi pa rin naman sila sigurado dito dahil meron pa nga pong 11 games na natitira. Pareho nga silang magkakaroon dito ng record sa win-loss habang sa head-to-head matchup naman mas lamang ang Clippers. Ito na nga ang aangat kung sakali man. Kaya malinaw, delikado pa rin talaga ang Golden State na mahulog sa play-in kapag nagkataon ng magsunod-sunod ang kanilang talo habang wala si Stephen Curry. Siyempre, overall, kailangan nga nilang maipanalo ang mga natitirang laro para hindi sila maabutan ng Clippers. Napakahirap rin naman ang kanilang game schedule sa Abril dahil magkakaroon sila ng 5-game road trip sa simula at sa huling linggo ngayong Marso, kaya magpapatuloy ito kung sakaling hindi agad bumalik si Stephen Curry. Samantala, ayon nga po sa ibinulgar na balita ng isang insider, matapos nga pong tanggalin ng Sacramento si De'Aaron Fox, mukhang nagkakalabuan na rin naman ang kampo ni Domantas Sabonis at ng kanilang front office. Kini-question nga nito ang plano kung gusto pa nilang makakuha ng titulo o hindi na. Kaya dahil dito, hindi malabo na mag-request ito ng trade as soon as mas maagang malalaglag ang Kings. At kapag nangyari yan, dito na papasok ang posibilidad na pagkuha sa kanya ng Lakers sa isang blockbuster trade. May lumabas nga pong balita ngayon na kung sakaling bitawan ng Kings si Sabonis, mas gugustuhin nga nitong i-trade siya sa isang contender na makakapagbigay sa kanya ng malaking tsansang magkampiyon. Gusto rin naman ni Sabonis na magkaroon ng isang kakampi na katulad ni Luka Doncic na magaling sa paggawa ng play. Kaya hindi malabo na once na mag-request ng trade si Sabonis, gugustuhin nga nitong lumipat sa Los Angeles Lakers. Mismong Lakers nang nagsabi, hindi pa rin sila tapos sa pagpapalakas ng team since gusto nga po nilang bigyan si Luka Doncic ng isang legit superstar center na matagal na nitong hinihingi sa kanila. Kaya maaari nga silang magkasundo pagdating ng off-season. Sa kabilang banda, matapos nga ang magsunod-sunod na talo ng Cleveland Cavaliers nitong mga nakaraang game, ay ang OKC Thunder na nga ang naging official best team sa NBA na merong record 58 wins, 12 losses, kung saan meron na nga silang hawak na 6-game winning streak at isang beses lamang silang natalo sa huling 10 laro. Hindi kagaya sa Cavaliers, pinapanindigan pa rin nila ang pagiging number 1 sa West. Kaya naniniwala ang ESPN ng OKC Thunder na ang magre-representa sa West. Nakalock-in na rin naman sila bilang number 1 kung saan mapaghahawakan nga po nila ang home court advantage simula first round hanggang sa West Conference Finals. Meron na rin naman nga sila mga players na merong experience sa playoffs, kaya mas nag-improve na rin naman ngayon ang kanilang team, lalo si Shai Gilgeous-Alexander na mas nag-matured nga pong gumalaw ngayon.